Ano po ba, attorney, yung layunin ng School Safety Act at bakit ito mahalaga sa mga paaralan? Attorney? Well, isinusulong nga Bumbukier sa Kongreso yung pagkakaroon nitong School Safety Act. At tayo naman ay lalo sa mga paaralan natin, we are very supportive on any measure, Tabi Bumbo Kier, na makakatulong sa ating pong mga mag-aaral na maging safe, secure ang kanilang pamamalagi sa ating pong mga schools. And of course, doon po sa ating pong mga teachers. Kasi as a community, yung ating pong paaralan, lain-lain, mang iba-iba ang nandyan. So talagang kailangan natin yung support para sa safety ng ating pong mga paaralan. Kaya kung itong batas na to, itong maisinusulong na ito ay magiging makatotohanan, malaking tuwang, malaking tulong po yan, Bumbukier, sa amin. Okay. Kayo, attorney, sa DepEd Gamsuer, paano po kayo naghahanda para sa pagpapatupad sakali man nitong School Safety Act, attorney? Well, sa DepEd nga meron na tayong yung nauna Bumbukier, yung tinatawag na school as a zone of peace, na dapat po kahit anong mangyari sa paligid natin, i-consider natin at palaging tatandaan na ang paaralan ay zone of peace. Kaya kahit Bumbukier na meron tayong mga brigada eskwela, at sa brigada eskwela ay marami ang nagvo-volunteer, ini-encourage natin na yung mga pupunta dyan ay kung mga military men or men in uniform, wag mag-uniforme upang sa ganun ay matiyak na talagang hindi siya wala sa bakbakan doon sa loob ng paaralan, kundi talagang for safety measure. Kaya yun yung mga una na nating mga ginawa, that the school is a zone of peace. And then pag merong mga calamity, ang school din natin ay ginagamit para sa safe haven ng ating pong mga mamamayan, para kung sakali man, sila po yung mga unang takbuhan natin, lalo kung wala naman po talagang mga emergency evacuation center sa mga barangay. So ang paaralan ang takbuhan natin. And sa kasalukuyan, Bumbukier, isa sa mga ginagawa natin, lalo sa DepEd, yung magkaroon tayo ng mga security personnel. Although meron tayo Bumbukier mga paaralan na may permanenting item ng security, merong mga watchman, iilan lang Bumbukier ang meron doon. Kaya sa ating pong mga school head, ini-encourage natin na kung hindi, kung walang plantilla item sa ating pong mga schools patungkol po dyan, so maaari namang gumamit ng ating school MOOE para magkaroon ng mga watchman, at least na mag-maintain sa paaralan habang wala pa pong mga permanenteng security guard or watchman items sa ating pong mga school. These are some measures lamang Bumbukier para talagang maging safe and secure ang ating mga schools. And sa tulong syempre Bumbukier ng mga lokal na gobyerno like sa barangay, yung visibility ng ating pong mga tanod, malaki din pong tulong yan para ma-eliminate kahit paano, mabawasan yung mga elementong nagkakalat ng mga masama sa ating po komunidad. Okay po. Eto, attorney, dahil doon sa siyempre nabalitaan natin yung nangyari sa Tacloban, yung school doon, yun nga, mga menor de edad pa yung suspect, 14 and 15 years old, ng baril, may mga nabiktima, may mga namatay nga po. Dahil dito, attorney, after noon, ano ba yung mga sistema or mga measures sa DepEd Gamsuer na talagang pinaigting and binago natin, attorney, mula sa gate ng paaralan hanggang sa loob, attorney? Well, importante talaga Bumbukier, una yung one gate policy nga Bumbukier, isa yan sa mga talagang palagi nating nire-remind ang ating po mga school heads, maintain just one gate for purposes of monitoring. Kasi kung lalo ang mga central schools and nationalized high school Bumbukier, mga malalaki talaga yan ng mga paaralan. And kung minsan, ang dami pong lusutan yan. Then, pag madami po kasing gate, lalong mas madami ang i-maintain na labasan at pasukan ng mga bata, mas mahirap po sa ating mga paaralan. Kaya muli ay pinapaalala natin yung
pag-maintain ng tinatawag nating one gate policy sa mga paaralan natin for monitoring purposes. Mas madali po iyan kaysa sa napakaraming mga gate na bukas at kung saan-saan may lagusan. Well, hindi naman natin pinagbabawalan talaga totally Bomboquier na isang gate lang, lalo kung napakalaking paaralan at marami din na mga sinusupply ang mga barangay na pasukan. Basta ito na meron talagang mga measure para doon sa pag-keep ng ng peace and order sa loob ng paaralan. And meron din tayo, Bomboquier, yun na nga, mga nagsimula na rin yung ilang paaralan ng tinatawag natin na bag inspection. Pero syempre gusto nating ipaalala rin sa ating mga schools na maging careful din lalo sa bag inspection kasi lalo kung hindi rin trained, Bomboquier, sa pag-awak. Kung halimbawa mayroong mga matatalim na bagay o di kaya like a gun or mga yan, maaari pa rin po kayong makipag-coordinate sa ating mga lokal na PNP para i-train ang ating pong mga school personnel kung paano po i-handle. O kaya kung mayroong mga prohibited or illegal na mga substances, Bomboquier, na nakukuha, so mas maganda pa rin na kasi ang DepEd naman, Bomboquier, ay hindi naman talaga pulis na kung saan merong training ng paano i-handle ang mga bagay na to. So mas maganda pa rin sa ating pong mga na paigtingin natin yung DepEd Order number 6. At the same time, please maki-coordinate sa mga lokal na pamahalaan tulad ng mga LGU natin para ma-assist tayo, ma-coordinate yung PNP kung paano i-handle yung mga illegal substances. Kasi nakalagay doon, Bomboquier, susundin pa rin yung chain of custody. So ibig sabihin noon talagang kung merong mga contraband na nakuha sa bag, halimbawa nag-implement yung school ng bag inspection at may mga nakuhang kontrabando, so susundin pa rin kasi doon yung itinadhana ng batas kung paano siya ma-preserve yung mga ebidensyang kung sakaling may makuha. So kung wala pong sapat na kaalaman, palagi po nating sinasabing pwede naman mag-coordinate sa ating mga lokal na PNP o di kaya sa lokal na pamahalaan para mabigyan ng input. Okay. Dito naman, attorney, sa mga paano nyo naman, attorney, tinutugunan ng DepEd Gamsur yung iba't ibang mga banta tulad ng lindol, bagyo, sunog, matinding init, and iba pang mga emergency, attorney? Yes. Yung mga yung mga meron tayong regular na drill na tinatawag, Bomboquier. And itong drill naman na ito ay para yan sa ibang mga emergency. Kaya dapat ang mga, sabi ko nga sa mga estudyante, they are fully aware na pag hindi tumitigil ang sirena, ano bang ipinapaabot noon, ano ba ang So mga ganyan na bagay, Bomboquier, ay pero naman tayong Disaster Risk Reduction Management Office sa division na siya namang regular na nag-keep track ng mga ginagawang drill ng mga paaralan po natin para dyan. And yung mga emergency naman, Bomboquier, na nangyayari like kawalan ng kuryente, pwede naman po na magkaroon ng localized or dun lang mismo sa paaralan na pwede rin na isuspend temporarily yung classes basta mag-shift naman sila sa alternative delivery, Bomboquier, kung talagang mainit naman yung panahon at hindi kakayanin ng pamaypay. Kasi meron talaga nagkailang araw sa second congress, sa third cong, Bomboquier, na wala talaga daw kuryente. Kahapon may nag-message sa akin sa 4th Congressional District na apektado ng supply ng kuryente. These are emergencies na kung saan pwede namang tugunan sa pamamagitan ng temporary suspension ng klase para hindi naman po magkaroon ng sobrang init sa loob ng paaralan. Okay po, iyon. And dito, attorney, ano ba yung siguro mga pangunahing hamon na kinakaharap ng atin pong dibisyon sa pagpapatupad ng mga hakbang para sa school safety, Attorney Bogs? Ay, isa, Bomboquier, siguro sa ating mga na pag na kahit marami na tayong ginawang orientation, ginawang drill, marami pa rin na nagpapanik pa din, Bomboquier. Do palagi natin sabi na duck, cover, and hold. Ang tendency pa rin is yung survival, Bomboquier, ng marami. Kaya kahit minsan ang paulit-ulit ang orientation natin, siguro sa ating pong mga estudyante at mga teachers na din,
ulit-ulitin pa rin natin. Kasi isa yun sa hamon bumbukyar na pag nagkakaroon ng emergency, life survival, kasi nagkaroon tayo ng lindol last week. So, yun pa rin ang ano to na do meron tayong mga earthquake cap sa office. Sa office for example, sa division talaga may mga earthquake cap kami na part ng pagkaroon ng hindi natin inaasahan earthquake, yun yung mga gagamitin. So when the earthquake struck last week, well, wala naman nakagamit nung ano to, no, nakagamit nung cup. So siguro isa yun, bubukir sa mga challenges natin na yung nagpapanik pa rin kahit mini-maintain na natin, sinasabi pag nagdi-drill, don't panic, stay calm, duck, cover and hold. Siguro yung survivability pa rin na ang iniisip ng mga ano to natin tao. So siguro yan ang wag magsawa na ulit-ulitin kasi isa talaga yan sa challenge ng ating pong mga pag nagkakaroon ng emergency. Okay po, iyon. Well, hopefully ma-overcome natin ano, attorney. Anyway, ito attorney, bilang isang abogado, kayo attorney, bilang isang abogado, maitanong ko na rin ito. Pabor ba kayo attorney na i-lower yung age of criminal responsibility? Halimbawa sa 10 years old, 12 years old para maiwasan yung tulad ng nangyari sa Tacloban, Attorney Bogs. Pabor po kayo rito, attorney? Well, prior to RA 9344, yung revised penal code talaga natin, 9 years old yung simula at ang ano nun, napakabata naman talaga nung time na yon. So siguro mga pag-aaral talaga will suggest us kung paano at titingnan natin. Siguro yung meron din kasi tayo bumbukier yung age of discernment na 15 years old. Kasi kung titingnan natin sa batas natin na pag favor talaga sa minor, halimbawa 18 and below, talagang ano to siya, favorable talaga siya doon sa ano to, sa pag nag-18 ka on the day pa lang, tapos below ka, talagang favorable. Titingnan palagi doon sa aspeto ng minority ng bata and nagagamit din siya to lower the sentence. And kapag naman above 15 ka na, below 18, then may discernment ka na, doon lang papasok bumbukier yung minor na talagang merong discernment na yung bata, then pwede siyang mag-undergo ng diversion program na tinatawag. So siguro ayon sa mga pag-aaral kasi talaga na may discernment na nakikita even sa age na siguro 13 bumbukier, ang akin ay babaan yung discernment na age na 13. Siguro favorable din yun sa mga kabataan na kung saan ay kasi nakita na natin na when it was at the age of 9, napakababa naman nung ano to, tapos ang discernment ay tapos ngayon dito sa discernment sa 15 ay mababa pa rin, 15 na yung edad pero marami pa rin na nagsasabi na siguro mga 13 ibaba yung discernment age na pwedeng sabihin na yung bata ay understand niya kung anong ginagawa niya, kung bakit niya ginagawa with the series of acts na meron siyang ginawa bago na pinag-execute yung ano. Siguro hanggang doon lang na age ako favor po. Opo. Yung ano attorney, yung pag-ban sa mga video games. Sang-ayon kayo doon, attorney? Ang nakikita kasi natin bubukiyar, tingnan ninyo sa mga television natin, may nakikita tayo na parental guidance, may PG, mayroong strict parental guidance para maipakita na itong palabas na ito ay kinakailangan ng striktong patnubay at gabay ng mga bata. Which is, hindi yan nangyayari sa online, hindi rin yan nangyayari sa mga app na ginagamit po natin. Kaya, I do not know kung paano rin nagkakaroon ng registration ang mga bata na will in fact tinatanong din yan na dapat are you 18 years old and above. So there is something wrong talaga with the values that we have with our children na nakakapag-rehistro sila, nakakagawa ng mga account na will in fact they are not supposed to be in that kasi di pa nga sila 18, tinatanong ko. So, ibig sabihin ba doon, nag-create sila ng mga account para dyan? So, siguro, for the meantime, gawing regulated, bumbukier, na totally ban naman kasi meron naman talagang mga app na favorable and but regulated in the sense na merong
patnubay ng magulang, o di kaya naman there must be proof of 18 years old na bago talaga siya bago talaga siya i-register at magkaroon ng sariling account para maka-access doon po sa mga application na yun. Okay, very good point, Attorney Bogs. Pero ito, Attorney, dahil limitado lang yung ating oras, sige po, ibigay ko sa inyo, Attorney, ulit ang linya. Ano po ang, siguro ano, Attorney, yung inaasahan nating pagbabago kung sakali man na ma-implement itong School Safety Act, Attorney? Na palagi tayo bumbokyer na nandoon sa optimistic side na ang ating pong mga laws ay create para talaga maayos yung ating pong mga panuntunan sa society. At siguro ibalik na rin yung ating, in America, they are starting to return the use of the reading of the Bible by 2030 as part of the lesson. Siguro yan din ay maging parte na rin ng ating buhay bilang mga Pilipino na hindi lang hindi lang talaga paigtingin yung values formation as well as yung character, kundi talagang partneran natin ng ating pong mga mga values na nanggagaling talaga sa atin sa lesson sa Bible, and also ibigyan din natin ng pagkakataon ang mga kabataan na makita yung tayo sinasabi palagi sa atin that the Philippines is hindi na kasi ngayon daw the only Christian nation with the East Timor that we have, pero malaki pa rin ang kinalaman, so dapat hindi po natin iliko yan. Malaking tulong bumbukyer yung Safety Act na yan, pero mas gugustuhin pa rin natin na magsimula talaga sa ating pong mga kabahayan na patuloy na i-guide yung ating pong mga anak, kasi marami pong oras at panahon na nasa bahay ang mga kabataan bago po sila pupunta sa school para makimingle. So mas nauna na po yung input na galing po sa ating mga kabahayan. Kaya sa mga magulang, please do take care of your children. We are here to help, pero primarily sa inyo pa rin po. Maraming salamat, Bambukyan.